ICC pretrial chamber one there announcing that they will go into a 40-minute break. Kasama naman po yan sa schedule ngayong araw. Pansamantalang sinuspinde ang sesyon para sa isang maikling break. Magtatagal nga ito ng 40 minutes. Naging masinsinan ang naging paglalahad ng prosekusyon. Sinimulan nga ito ni Prosecutor Edward Jeremy kung saan inilahad niya ang kanilang argumento, no, tungkol sa count 2 una pa lamang, at ito ay tinutukoy ang mga pagpatay di umano na nangyari sa 14 na high value targets. Kung inyo pong matatandaan, nung panahon ng ni Pangulong Duterte, malimit ay nagkakaroon siya ng mga press conference at inilalahad niya sa publiko kung sino man ang nasa listahan niya. Ang tawag nga doon ay narco list kung inyong matatandaan. Pero dito sa naging presentasyon ni Edward Jeremy, ito mismo ang tinukoy niya, yung PRRD list. Mayroong ilang okasyon doon sa presentasyon ni Prosecutor Edward Jeremy kung saan itinukoy niya yung paglalahad mismo ng mga inside witness na tinatawag. At may isang porsyon doon na sinabi niya nitong witness na ito na ang PRRD list, no, ay tinitingnan nila bilang isang dead list o kaya listahan kung saan inilalahad di umano ang mga high value targets. At pinakita pa nga ni Prosecutor Edward Jeremy kung paano yung pagrangko nitong mga high value targets. Ang sinasabi ng witness, kapag nandun ka sa listahan na yon, tinutukoy o tinitingnan nila itong listahan na ito na dead list. Doon sa presentasyon ni Edward Jeremy, ipinakita na nung namatay, nung kasama pa lamang si Espinosa, doon sa kanilang listahan ay kabilang lamang ang kanyang retrato doon sa PRRD list, no. Kalaunan nung alam naman natin kung anong nangyari nung sila ay kasama ni Ginoong Yap ay pinaslang sa loob ng isang kulungan, no, sa isang provincial jail. Kalaunan nakita na itong listahan ay may X na ang muka ni Espinosa kung na nangangahulugan at according, no, kay Prosecutor Edward Jeremy, napatay na or na-neutralize na kasi yun din ang nakalagay dun sa annotation dito sa PRRD list. Para samahan tayong himayin ang mga legal na implikasyon na ito, makakasama natin ang isang eksperto pagdating sa batas, si Attorney Lee Edson Yarcia. Siya ay senior lecturer sa UP College of Law. Magandang gabi po. Thank you for joining us tonight, Attorney. Maganda yan. Kailangan may abogado magpapaliwanag doon sa sinabi ni Prosecutor Jeremy. Kasi bilang Pilipino, siyempre sila English sila, no? International language yan. Kailangan maintindihan natin English yan bilang Pilipino. Kasi nga, ang pinag-uusapan dito, walang iba kundi yung dating presidente na ngayon ay nakakulong doon sa The Hague, sa the Netherlands, na sinasabi ng kanyang mga supporter, siya raw ay kinidnap. Yun ay nakapagtataka naman. Isang general, kagaya ni Torre, kikidnapin siya. Nandun yung kanyang mga supporter, abogado, ano yun? Ewan ko kung anong utak meron. Pero mas maganda, pakinggan na lang natin. Ito po ay pinakikinggan natin sa ASC kasi sila yung nakakuha mag-live ng ABS-CBN. Kung yung mapapasin itong bago dumating yan, nag-broadcast na yan sa social media, na ipinasaran niyang network, sila ngayon na nakakuha ng right para dalhin sa atin ng balita about dating Pangulong Duterte.
Pakinggan natin yung profesor. Ayan. Garcia. Siya ay senior lecturer sa UP College of Law. Magandang gabi po. Thank you for joining us tonight, Attorney. Magandang gabi, Ms. Carmina. Right. Sabay tayong nanood dito sa mga inilatag ni Prosecutor Edward Jeremy. Unang-una, ano ang napuna ninyo? Ano ang napansin nyo dun sa paglalahad niya ng kanyang presentasyon ngayong hapon po? Sinusubaybayan pa rin natin kung ano yung ibibigay na pieces of evidence ng prosecution. Sa aking palagay at this point, maraming pieces of evidence na nailalatag, na ibibigay ang prosecution mula sa hearing yesterday hanggang sa hearing ngayon. It's a little too early to say kung masisatisfy nito ang sufficient evidence standard na kailangan para mag-proceed to trial. Pero definitely, lumalakas ang basihan para i-confirm ang charges. At gusto nating marinig din sa mga susunod na araw ano ang magiging sagot ng defense para i-qualify or i-explain o kaya objektahan ang mga ebidensya na binibigay ng prosecution ngayon. Attorney Garcia, balikan lang natin yung sinabi ninyo. It's too early to say. Ang sabi ninyo, masyado pang maaga, no? Pero sinabi nyo din na lumalakas na itong argumento ng prosecution. Pero ano pa ba ang kailangan sa pananaw ninyo? Kung kayo ang nakaupo doon bilang miyembro ng Pretrial Chamber 1, ano ang hinahanap kaya nila sa puntong ito? Ano pa ang kulang na gusto nyong marinig mula sa prosecution? Ang kailangang marinig ng ating pretrial chamber ay ang mga ebidensya na konkreto at tangible, concrete and tangible proof na una, meron talagang crimes against humanity of murder na nagawa. So yung una, kailangang ma-establish ang mga acts, ang mga nangyaring alleged murders. Pangalawa, kailangang ma-establish yung contextual elements nito na hindi lamang nangyari ang mga krimen, kundi ito ay widespread at systematic. Ibig sabihin, malawakan ang naging perpetration of the crimes. At pag sinabi natin systematic, ang usual na hinihingi ng ating korte ay kailangang ma-establish na by state policy or by design, ito ay ginawa talaga ng individual who's accused of the crimes against humanity. But number 3, kailangan ding ma-establish ng prosecution yung attribution na tinatawag. Ibig sabihin, kailangang mailatag ng prosecution na si Duterte ay may essential at pivotal role dito sa crimes against humanity. Nabanggit ko na lumalakas ang ebidensya kasi minomonitor natin mula pa kahapon. Very direct kasi yung evidence, very tangible yung evidence na binibigay ng prosecution mula sa mga video clips, mga preliminary statements from the witnesses, mga official records. At ang basehan lamang ay sufficient evidence kasi so normally this would be acceptable. Naobserbahan din natin na ang defense, ine-explain nila, kina-qualify nila at ipinapaliwanag ang mga pieces of evidence na binigay. Halimbawa, kahapon yung mga speeches ni President Duterte, ang paliwanag ng defense ay they're usually taken out of context or cherry-picking ang mga statements. So, ito yung mga types of arguments na maririnig siguro natin sa mga susunod pang araw. Let's get into that right now, no? Kasi yun nga yung isang nabanggit ni Defense Counsel Nicholas Kaufman kahapon. Tila bagang nagpepresenta siya ng isa pang mukha ni Pangulong Duterte. At that this was his style of statesmanship. Hindi ba? Yun ang narinig natin kahapon. Pero tingin niyo ba na sa paglalatag ng argumento ngayon ni Prosecutor Edward Jeremy na tila nabasag or binasag niya din itong naratibo na gustong ipahayag ng Defense Counsel by saying that he's a very keen lawyer. Na totoo na meron siyang sinasabi na kumbaga binabasag kung ano man ang order na ibinibigay niya. Pero ito ay dahil lamang sa siya ay isang abogado na alam kung paano timbangin. Pero sa
pananaw ng ICC, ano kaya ang bersyon ni Duterte, ang kanilang paniniwalaan? Kasi yun mismo ang inilatag ni Kaufman na siya naman sa tingin ninyo ba ay nabasag nitong si Prosecutor Jeremy? Go ahead po. Definitely may direktang pagsagot ang prosecution doon sa depensa na ibinigay ni Kaufman kahapon. Nariyan nga yung paliwanag na mukhang hindi lamang ito part of the criminal intent na gusto ni establish ng prosecution. Importante din na may mga pagtatahi ng pieces of evidence mula sa mga listahan ng high value targets, yung mga lingwahe na ginamit, halimbawa yung neutralize, tapos yung confirmation and celebration after. Sa aking palagay, ito ang burden na kailangan i-establish ng prosecution. Maganda na marinig natin kung ano yung magiging response ng defense after this. Pero kung gagamitin natin ang evidentiary threshold na sufficient evidence, at this stage sa aking palagay ay natatahi ng prosecution ang mga elements para mag-proceed ang kaso. Tingin niyo ba ay nalatag ng maigi ni Prosecutor Edward Jeremy ang pagbasag niya dito sa sa argumento ni Nicholas Kaufman kahapon na ito ay style lamang ni Pangulo. Pero ngayong hapon ba ay nakita ninyo na naipresenta ng maigi ni Prosecutor Jeremy na ito ay kanyang strategiya para maiwasan ang pag-ako kalaunan. Short of saying that this was the former president's strategy to evade accountability, that for every single order, there is a counter statement. Go ahead, Paul. At this point, I feel na it's a little speculative to read into the statements made by former President Duterte as preemptive of a possible defense for later. Actually, during the time 2016 to 20, during the war on drugs time, at least during the covered period, alam natin na may mga contradictions sa mga public statements, paiba-iba ang positions sometimes. I wouldn't say at this point we can read into that as really forward-looking, preempting possible defenses. But it's definitely a possible interpretation at siguro sa pagbasa ng pre-trial chamber, pwede nila itong timbangin kung sapat pa ito para ma-establish ang criminal intent. Kasi if you are establishing the criminal nagsasalita pong abogado, pangalan niya, Attorney Lee Edson Yarcia, Senior Lecturer, UP College of Law. Siya po yung guest ng ANC para ipaliwanag po yung sinasabi ni Prosecutor Jeremy. Bali pangalawang araw ngayon, po. So magandang development sa pinapaliwanag itong nasabing senior lecturer ng UP Law College, si Attorney Lee Edson Yarcia. Okay, pagpatuloy po natin para tayo ma-lecturer sa batas. Chamber, pwede nila itong timbangin kung sapat pa ito para ma-establish ang criminal intent. Kasi if you are establishing the criminal mind, the possibility of evading arrest later on, setting up your defenses, that's part of what are considered as indications of a criminal mind. But at this point, I think medyo speculative pa para sabihin na it was really intentionally done to prevent further or to have defenses at a later time, such as what's happening now. Kanina po nabanggit natin ang pagbanggit sa mga pangalang Paruino, Espinosa, binanggit din po ang pangalan ni Kian De Los Santos. I want to ask you, Attorney Yarcia, will this help
the prosecution by including the case of Kian de los Santos. Ito ba ay babangga dun sa principle of complementarity na sinasabi naman ng kabilang panig na paano namang nagkaroon ng jurisdiction or paano namang hindi nagkaroon or hindi umaandar ang sistema ng hustisya sa bayan. Ito ngang kaso, yan ang sinasabi nila, di ba? Itong kaso ni Kian de los Santos ay naisampa, nagkaroon ng desisyon. So how can that prove that the justice system in the country was working? Go ahead. Mhm. Mhm. It's definitely a good development, no, na nag-proceed ang case ni Kian de los Santos at na-convict nga yung mga involved na police. However, ang striking difference dito, yung mga respondents, yung mga accused dun sa Kian de los Santos case, hindi sila nag-hold ng highest position in the land, which is what was held by the former president. And by design, actually, the International Criminal Court is really having jurisdiction over the serious crimes. No? Another important difference is the case of Kian de los Santos is a single, no, an individual case. Ang pinapakinggan natin ngayon sa International Criminal Court ay mas malawakan na crimes against humanity. No? So I would say this is a reflection of complementarity, that the local domestic processes can prosecute exact accountability based on its domestic. Alam niyo po yung Kian. Balita ko, yung kamag-anak ko ang nagsampa, hindi gobyerno. Tanda nyo, mga kamag-anak nagsampa ng kaso. Pero kailan lang ibinaba ang atol? Sa panahon na Marcos administration. Bakit nung panahon ni Duterte hindi nila dinesisyonan yung kaso ng Kian? Siguro po ako in my opinion, siguro yung judge, maaaring kinakabahan din yun eh. Kaya binigyan niya ng hustisya itong si Kian. Bata yun eh, wala namang kinalaman yun. Nagkakalokan yun. Alam niyo po, yan ang nakakatakot noon. Kasi nga, yung bayad sa mga pinapatay ayon kay Rowena Garma ng General Manager ng PCSO na tumayo siyang testigos labang kay Digong. Po, tandaan niyo po yan. Sige, pakinggan pa natin itong si Professor Lee Edson Yarcia. Domestic rules, but at the same time, it does not preclude the ICC from exercising jurisdiction over the more serious crimes, katulad nito na crime against humanity. I think Alam niyo po, yung 3 pulis na pumatay doon sa Kian, reclusion perpetua ang atol. Ako, naawa ko doon sa mga pamilya ng 3 pulis na yun nung inatulan sila ng reclusion perpetua. Siyempre, mawawala sila ng tatay. Isipin niyo po yan. Hindi matatanda yung pulis na 3 na yun. Mga bata pang pulis yun. Kung mayroon mga anak yun, sigurado bata pa rin yun. Kawawa yung mga bata. Magsasaper sila. At hindi lang yun. Maging siguro sa eskwela, oy, tatay mo, nakita namin, pumatay ng bata. Mental po yan, torture yun eh. Matagal bago po maburayan. Matagal. Kaya kawawa yung mga bata. Paano ngayon sila? Ano sabi ni Duterte? Proteksyon ko kayo. Ang kanta kong presidente, paano ngayon? Hindi na siya presidente. At nakakulong pa sa dahig. Sa Netherlands. Tuloy. it does not preclude the ICC from exercising jurisdiction over the more serious crimes, katulad nito na crime against humanity. I think maganda na na-mention yung case ni Kian at yung iba pang mga biktima kasi what has to be
presented and discussed in the confirmation charges hearing is really tangible proof, no, at dahil nga maraming pieces of evidence, no, na on official records because of, let's say, the case of Kian, ito ay makakatulong para mas maliwanagan ang confirmation of charges hearing and probably later on during the trial process. Balikan lang po natin yung sinabi niyo kanina na yung kailangan ma-establish yung attribution na may kinalaman nga itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nung ilinabas ni Prosecutor Jeremy yung memo number 16, 2016, kung saan inuutos ni dating PNP Chief Ronald Bato de la Rosa yung Oplan double barrel, di ba, ilinahad doon pagkatapos yung pag-neutralize nitong mga illegal drug personalities sa bansa. Ito ba ay tingin ninyong importanteng parte, no, na or ebidensya ng prosekusyon na magpapatunay na may kinalaman nga or talagang iniutos ng Pangulo ang ganitong sistematikong pagpatay sa ating mga kababayan, kasi itong memo na to ay pinirmahan ng kanyang PNP chief. Go ahead po. Definitely, no, itong policy na sa high value target, Oplan Tokham, no, ito ay isang piece of evidence that could establish state policy. Sa cases kasi ng ICC, kailangang ma-establish na by design, no, merong intention talaga to attack the civilian population on a systematic scale. Yung language din na ginagamit sa memorandum na in-issue, no, on Oplan Tokham tsaka sa high value target, yun din kasi yung ginagamit publicly, no, halimbawa yung word na neutralize, tsaka yung context ng campaign against illegal drugs, sa isang reasonable mind, no, mapapagdugtong yung state policy through the memorandum at yung mga nangyari, no, yung mga acts. Kaya at this stage, I think malakas na ebidensya din ito to establish the contextual elements for the crimes against humanity. Meron ding inilatag, no, si Prosecutor Jeremy na may isa silang witness na nagsabi na ang pagkaintindi nila sa neutralize ay pagpatay, in so many words, hindi ba? At sabi niyo nga kanina, yan ang normal na pag-isip kung ano ang ibig sabihin ng neutralize. Kung yan ang pananaw ninyo, paano kaya ito madedepensahan naman nila Attorney Kaufman? Given that the word neutralization is very central to the argument laid out, or to at least the presentation laid out before us by Prosecutor Jeremy just a few minutes ago, Attorney Yersin. I expect the same argument raised before, no? Kasi itong argument na neutralize is a word that does not necessarily mean extrajudicial killing or killing by itself, no. This has been responded to even by the police during the war on drugs. So we're expecting that the same line of argumentation will be raised, that this should be read in relation to the rules on the use of force, that the victims allegedly of the extrajudicial killings fought back, no, and neutralize did not mean automatically kill, but because of the context, no, of the incidents involved, that they fought back, that's what led to the eventual killing of the victim. So we're expecting the same line of argumentation probably by the defense, similar to what was argued before by the law enforcement during the height of the war on drugs. I was talking to Attorney Theodore Te a while ago, and we were talking about the events that happened yesterday. No? Ang sinasabi niya na ang sa kanyang obserbasyon, yung opening statements ni Attorney Kaufman ay ang audience, ang target audience ay hindi mismo yung sa ICC, kundi yung mga taga-suporta ni Pangulong Duterte, at least for the opening statements, no, kahapon. Kung iisipin niyo po kung sino naman ang target audience
ng prosecution ngayon sa paglalahad nila ng kanilang presentasyon ngayong araw. Ito ba ay yung mga miyembro lamang, para sa mga miyembro lamang ng ICC Pretrial Chamber 1, or meron din silang gustong maabot na iba pang mga audience, no, sa labas mismo ng korte? At paano ito makakatulong kung meron man? Mhm. Primarily, I think ang audience ng prosecution are really the judges. No? Dahil medyo methodical at very specific ang kanilang enumeration of the pieces of evidence, whether they're speeches, whether documentary, video clips, or other pieces of evidence. Ito kasi yung hinihingi talaga ng pre-trial chamber, no? Very concrete and tangible proof. So, by and large, I think the audience is really the pre-trial chamber as a tribunal. But I do think that this whole process is also part of communicating with the victims. Kasi ang paglalatag ng kwento, the narrative, um, a pursuit for truth, and a discussion on what transpired during an important part of our history, that in itself is part of the concept of justice also. And so I think the mention of the names, these specific incidents, merong aspect of justice, no? The recognition that this happened. I think that they're the secondary audience as well for this presentation. I think pwede din natin sabihin na the rest of the international community is watching this process. No? It's an accountability process, and it signals that international law is working in as far as we are trying to prosecute important crimes that affect not just individuals or certain groups of people, but the international community as a whole. So these are the people watching, whether they're future world leaders or just other countries really advocating for the rule of law. Attorney Garcia, do you think the prosecution was able to prove that through his speeches, the former president said something, the underlings followed, and this resulted in the thousands of killing? Dahil ba sinabi ng Pangulo, may sumunod, sinunod ang kanyang utos, at nagkaroon ng libo-libong pagpatay sa ating mga kababayan? Tingin nyo ba ay nailahad ito ng mahusay ng prosekusyon? At paano nila ito ipinakita? Actually, the very interesting thing about the prosecution is mismong mga statements ni Duterte yung ginamit nila, no, ni former President Duterte. At Duterte, witness Duterte. whether that's the official hearing of Quadcom hearing, official statements by the President, naroon na yung pag-ako mismo ng mga effects, no, results of the war on drugs. At siguro importante din na masabi na it's not Yung mismong video niya, yun ang testigos. Kaya Duterte, ang testigo si Duterte. Yung mga video niya in the past, na kung sasabi niya, oh, inakukulat siya. Patay siya dyan. na yung pag-ako mismo ng mga effects, no, results of the war on drugs. At siguro importante din na masabi na it's not just really a direct order, no, the attribution and the role for President Duterte that was laid out by the prosecution is multifactorial yung presentation eh. Nariyan yung promise of cash incentives, promise of promotion, providing them with the materials, financial support that they need, and even the promise of impunity na kapag ginawa nila ang order or yung na-implement ang killings, no, hindi sila mapoprosecute under the law. So these were presented well, I think, by the prosecution by presenting all the video clips and the statements. Pero babalik tayo, Attorney Garcia, dun sa kaso ni Kian de los Santos. Merong nasentensyahan.
Mhm. ng mga pulis. Mhm. Will that backfire? And ability of the state to prosecute, no? Um, and that goes to jurisdiction as well in a way, because the idea of, legally speaking, no, the ICC will let the domestic processes proceed if they can in fact prosecute, and they are willing and able to do so. I think in this case, the stark difference really is the willingness and ability of the government to go after the highest leader of the land. I think maganda din, or relevant din na na-mention ng prosecution na even Secretary Remulla, now Ombudsman Remulla, mentioned na there's no willingness or ability to prosecute and go after the president himself. So while the case of Kian is there, I think the perspective and the argument still stands na when we look at the complementary jurisdiction of the ICC, it's still there because of the inability and absence of willingness to prosecute the highest leader of the country. Balikan lang din natin yung mga nangyari kahapon, kung saan nabanggit ang mga pangalan ng dalawang nakaupong senador, Senators Bongo and Senator Ronald Bato de la Rosa. Ano sa tingin ninyo ang magiging epekto nito? Number one, dun sa mga di umanong impending arrest warrants, no? Dito sa dalawang senador nito, they were also there in the less redacted document, right? At nabanggit din muli, although hindi ako sigurado ngayon kung nabanggit talaga yung pangalan, pero nabanggit ni Prosecutor Jeremy na meron siyang mga itinalagang mga kasama niya sa Davao sa mga sensitibo at matataas na posisyon nung siya'y naging presidente para maipagpatuloy ang sistematikong pagpapatupad nung kung ano man ang pinatupad niya sa Davao City nung siya ay mayor. Ano sa tingin ninyo ang magiging epekto nito dito sa dalawang napangalanang senador kahapon? And of course, we're talking about Senators Bongo and Ronald De La Rosa, Attorney Garcia. Mhm. The cases, if any, that pertains to the Senator Bongo and Senator De La Rosa would be independently assessed, no? Kung mag-i-issue ng warrant of arrest, ang standard naman doon ay may reasonable grounds, no, that the crimes were committed by these co-perpetrators. So hiwalay ang appraise ng evidence in the two other cases. But definitely they are interrelated because the facts that are, or the pieces of evidence that are being presented will or can implicate also the others mentioned as co-perpetrators. Kung may epekto man, I think this could add up, no? This could also be some of the pieces of evidence that could be used. Yesterday, when we were listening to the confirmation of charges hearing, they did mention the critical role of then PNP Chief of Police Bato de la Rosa and Assistant then to the President, Chief of Staff, si Senator Bongo, no? And kasama ito sa attribution of President Duterte na dinala niya mula sa Davao ang kanyang mga top-ranking official para ma-implement yung common plan, which is the supposed, the alleged state policy of a widespread attack against the civilian population. At naging malinaw po sa inyo yon na mayroon silang naging gampanin sa pagpapakalat nitong sistematikong pamamalakad ng pagpatay ng mga kung sino man ang involved sa illegal drugs. Insofar as the leadership in the PNP, definitely pwedeng meron talaga kasi the implementation of the memorandum on high value target and Uplang Tokhang, that was through the then PNP chief, no, Bato de la Rosa. Siguro mas gusto pa rin marinig, no, from the prosecution
kung ano yung argument nila, yung theory nila on the financial incentives, the provision of resources and aid and material for the implementation of the war on drugs. And I think kasi kinakabit nila ito kay Senator Bongo. But so far, mas nakatuon ang discussion sa attribution kay President Duterte, and we are yet to hear, no, and I think the proper forum is a separate proceeding really in relation to Senator Bato de la Rosa and Senator Bongo, if ever. Mhm. Para lang po sa kabatiran ng ating mga manonood, nasa kalagitnaan po tayo ng 40-minute break. Ito po ay kasama sa schedule ng ICC. Pagkatapos po ng break na ito, ay magpapatuloy ang prosecution sa kanilang submissions on the merits. Kumbaga, nauna muna si Prosecutor Jeremy, no? Pagkatapos ang kanya namang kasamahan, ay magpapatuloy ng presentasyon. Pagkatapos noon, ang representatives naman ng mga biktima sa pangunguna ni Attorney Joel Batuyan at ni Attorney Gilbert Andres, sila naman ang mangunguna sa kanilang presentasyon. Judging from what happened yesterday, Attorney Garcia, dun sa paglalahad ng opening statement ni Joel Butuyan, ano ang expectations po ninyo, ano ang inaasahan ninyo na magaganap naman at sasabihin ng victims representatives ngayong araw po? Attorney Butuyan is representing the interests and the claims and the views of the victims, no? And yesterday, it was really an emphatic presentation of their call for justice, no? And a request for the court to confirm the charges as part of their pursuit for justice. I'm expecting that at this point, since we are on the merits, they would likely present some of the statements, probably from the witnesses, from the victims themselves, whether they're summary or maybe baka may mga citation of specific proof, no, na merong participation si Duterte, and also on the actual crimes themselves, the murders and the attempted murder. Ang coverage din kasi ng victims dito mula sa term ni then Mayor Duterte nung nasa Davao pa siya hanggang sa naging presidente na siya. So it would be interesting to hear ano yung mga nakalap na ebidensya ng victims. At more importantly, importante kasi yung redress mechanisms mula sa side ng mga victims, no? Ano yung mga naging losses nila, ano yung mga whether in terms of livelihood, orphan families, mga implications in terms of the violations of the right to life, broken societies, things like that. Ito kasi yung magiging important na demand later on for reparations, no? Kapag nailatag nila kung ano yung mga naging epekto sa mga biktima at sa pamilya ng biktima ng war on drugs. Okay, hold that thought, Attorney Garcia. Babalikan po namin kayo. Pumunta muna tayo sa Quezon City. Kasama natin ng live si Job Manahan na nagbabantay sa tinatawag na Justice Watch Gathering. Job, over to you. So, hanggang dito na muna, no? At least na isang lecturer ng UP sa katawan ni Atty. Lee Garcia para maliwanagan lang po tayo. Tayo po naghanap tayo ng kaliwanagan sa mga ganyan eh. Dahil English speaking sila pure time Filipino. Gusto natin sa wika natin, naintindihan natin. No? Okay? Thank you for watching. Yung kaibigan kay Jesus Brother Manny Bautista. Walang personalan ito. Wala tayong political color na sinasa ngayon. Basta, kung ano yung katotohanan sa Biblia, yun lang po. Anong nakalagay sa Biblia? Huwag kang papatay. Exodo chapter 20 verse 13. Huwag kang papatay, sabi ng Diyos. Amen. God's good all the time. Bye po. God bless us all. Lagi kayong manalangin, kaibigan.